DPWH, Secretary Vince Dizon. 16 ang sinuspinde. Opo. So, tanong mo sa akin, anong basis ng suspension? Si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating Sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya gano'n na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong Opo. mga taong ito, Oho, nagsama-sama sila para sa gano'n, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang Testimonya. testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya, halimbawa, binanggit niya si now Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron Opo, oho. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Oho. Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, dyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, oho. Tama ba, Estrada? Tama po, opo, oho. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Oho. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung Oho. totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Oho. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon. Na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot mo sa tanong mo. Opo. Credible, kaya pinipilit nila. Ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang Oho. Matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oho. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya palang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement, Binantaan siya eh. magtatago din talaga Ang dami. ako. May gusto siyang puntahan siguro. Puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun o kaya operan siguro. Lahat gagawin nila para sa ganun ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. Oho. May mantakin nyo, mismong tagapagsalita. Sabihin yung buong pamunuan ng Philippine Navy na nasa sa ilalim po niya ang Philippine Marines, abay nagpa-press con pa para lamang sabihin hindi namin kinukupkup itong si Gutesa. Sapagkat parang 2021 pa yata na ito ay retiro at wala na po kaming kaugnayan, anumang kaugnayan dito kay Gutesa. Yun po. Harinawa. Harinawa. Ganun ang lumabas na katotohanan. Pero, ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni Mike Defensor, mga katropa niya sa Marines. Hindi naman niya sinabing mismong opisyalis ng kasalukuyang pamunuan ng Philippine Marines. Opo. Talaga naman, mukhang ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala. Ngayon natin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybay sa kaya ko po pinabigyan ng emphasis sa inyo para ma-realize nila, ganun pala. Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Gutesa. Damaging pala. Ito ang pinakamabigat. Opo. Na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Orly Gutesa. Para sirain. Para sa ganun, pahinain yung inilabas niya na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan. At meron pang lumutang na hinuha. Naku, yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig, dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. Parang napakalaki yan yung parang ang dating. Naku, tinuruan yan. Kaya, parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao, Sen. ganun nga ang kanilang patakaran Oho. Para bang kasalanan ba? Krimen ba? Na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador. May usapan nga kami. Di ba? Nauna ko nang sinabi yun at ipinahayag na. Sabi ko, sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito,
una, panotaryo mo. Sana, para ganap kong mapaniwala na talagang, yun ay sarili ko lang naman dyan. Ano? Opo. Kesa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa natin. Abogado, sa practice niya po yan. Notaryado yan. At least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Opo, may kumpiyansa. Ika nga. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa, hindi siya... Pero meron kang pinapirma, ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Sapagkat humarap ka eh. Opo. Nanumpa ka din sa kanila eh. Yun ang usapan dyan. Yun pala. Pati ho yung lugar na pinagkitaan nyo eh. Pati yung restaurant eh. Pinayata yung mga video footages eh. Para bang merong... Is there something surreptitious? Oo. O halimbawa, sabi ko sa kanya, okay, panotary mo yan at kung talagang buang loob mo, nakapag-isip kang mabuti, di pumunta ka ako sa Senado bago mag-alas 9. Ayan, Dahil sa mag-uumpisa ka ako ang Blue Ribbon Committee hearing ng alas 9. So ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman, nagbabaka sakali, baka nga dumating, sabi ko sa isang staff, merong isang tao na gustong tumestigo, ganito yung pangalan niya. So isa sa inyo umalalay, baka sakaling dumating, pumoste kayo doon. Ayun. So, ayun. Kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap eh. Kayo pala nagpapunta. Kasalanan ba yun? Ang una kong tanong ganito, sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Nasa regulasyon ba namin ito? Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? May authority ka ba na gawin yun? Nako. Makakarating tayo sa usapin na yan eh. Sino ka? Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Ng kapwa yung senador. Ano? Di ba? Saglit lang, Sen, ha? Higip muna kayo ng kapet. Meron lang tayong mahalagang paalaala. May paalaala po kasi ang Department of Health sa publiko. Laging unahin ang kaligtasan sa kalsada. Malaking porsyento po ng aksidente ang maaaring maiwasan kung susunod sa tamang batas trapiko. Hindi ba natin pagsisikapan na i-identify kung sino yung ulo, halimbawa? Sino yung ugat niyan? Kasi isa sa mga na-target, si dating Congressman Saldico. Opo. Ibig ko ba sabihin si Saldico gagawa ng ganon? Na silang mag-isa? Walang nasa taas niya? Parang yun po, gusto nilang palabasin. Yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Ito yung scapegoat strategy. Di ba? Opo. Para bang napakapangyarihan ni Saldico. Kasi, ang sabi nga nung pinakaulo ng institusyon, ako kanya general supervision lang ako eh. Opo. I have no control over the chairman of all committees. Opo. Lalong-lalo na yung Appropriations Committee. Siguro ang tanong mo sa kanya, sa palagay mo may maniniwala sa... Na siya lang talaga nagmaniwala ng lahat. Kung halimbawa, natukoy si Saldico, di ba lang naisip ng ICI? Teka muna, chairman lang ng Appropriations yan eh. Ang pinag-uusapan natin dito, pandarambong sa kaban ng bayan. Pati nga yung 2025, itong budget sa ngayon nilikot ninyo eh. Yun na nga. Pagkatapos sasabihin mo, ito lang sa kanya lang idea lahat ito. At tawagin mo kasi yung isa para ngayon dito sa Blue Ribbon makita natin. Para sa ngayon, maisaayos natin, makumpleto natin yung tinatawag nating investigation in aid of legislation. Ayun, matukoy talaga. Hindi police investigation. Di ba? Matukoy at maitama yung sistema. Sen, kung talagang ganun kasi niya. kung halimbawa, dito ka lang sa appropriations na para bang akala mo naman totoo. Kasi pinaniwalaan nila na hanggang dito lang ako eh. Ako supervision lang ako, I have no control. Nako naman. At yun namang sa DPWs hanggang USEC lang. Doon kay Yusek Bernardo lang. Kaya nga. Di ba? Parang ganun eh. Yun ang hindi ko sinasabi na wag nating
Papanagutin. isama Oo. yung mga maliliit na tao. Interesado tayong lahat na isama lahat ang merong kaugnayan dyan. Maliit man. Kahit gaano kaliit, isama natin yan. Wala tayong sasantuhin dyan. Opo. Wala tayong sisinuhin. Kaya lang, manatili naman sa ating direksyon. Sino ba talaga pinag-ugatan yan? Ayun. Malinaw naman yung, sinasabi na nga ni Gutierrez, eto po, galing dito yung pera, dinala po dito. Hindi ka man lang natigatig doon. At hindi maliit na pera, Sen, ha? Hindi maliit na pera yun. Maletang pera yun. Hindi mo lang ipatawag kung sino-sino yung mga taong binanggit niya. Nasaan ba yung dalawang binanggit niya? Nasaan ba si John Paul Estrada? Nasaan ba si Mark Texay? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Hanapin nyo sila. Walang gumagalaw eh. Saan tayo magsisimula ngayon? Patatawag mo yung notaryo publiko? Hindi, siguro kaya wala pinapatawag kasi 14 pa yata ang balik ng Blue Ribbon, Sen. Kasi nagbigla kayong nagpahinga. Yun pa nga eh. Buti nasabi mo yan. Bakit? Kung talagang gusto nating wag tayong maglilikat dito. Bakit? Yung budget naman, kahit nakabakasyon kami. Oo nga pala, no? Naghihiring kayo. Hindi ba? Sumasama rin ako dyan hanggat kaya kong puntahan. Sumasama ako sa pagdinig ng budget natin. Ibig ba sabihin, yung sa budget, nakapagdinig kami, yung Blue Ribbon, ibig sabihin, magpapakabakasyon kami hanggang gusto namin. Makakapamili ba kami ng halos isang buwan, walang nangyari, samantalang yung budget hearing? Every week meron kami. Opo, napapanood namin. Hindi nyo napansin, bakit eh. na lang inihinto? Bakit meron pang nag-resign na chairman? Pagkatapos sasabihin niya lang na kukunin niya uli. Dahil nga gusto lang nilang ihinto ng ganun. Baka sakaling may magawa sila na mapagtakpan ng napakaraming mga bagay. Napansin nyo ba, mga kababayan? Kailangan maging maliksi po kayo ngayon. Huwag po kayong kukurap. Bawal ang kumurap ba ngayon? Kurap ang ibig ko sabihin sa mata. Kasi pag kurap po ninyo, baka iba po yung makita nyo. Blink pala yung tinutuyo. Kala ko yung kurap na. Huwag po kayong kukurap. Isa sa mata po. Ibig lang sabihin ay talagang maging mapagbantay kayo. Maging vigilant kayo. Ayun. Mukhang Sen, well, sa pagpasok po ni Ombudsman Boying Rimulya, ang nangyari ngayon, halos araw-araw po, may press ko na ang Ombudsman. Sabi nga nung ilang mga tumitingin, isang Ombudsman na sikreto dati, tahimik, at ngayon po naman ay daily press con ang ating bagong Ombudsman. Pero hindi mo ba i-discuss paano kang nakakuha ng clearance ka mo? Hindi, usapin kasi dyan hindi ka pwedeng maisama do sa shortlisting kapag wala kang clearance galing sa ombudsman, di ba? Ay, SOP po yun, di ba? Requirements po yun, Sen. Kaya lang, bakit ka nakakuha ng clearance? Hindi mo ba sisya sa atin yun? Kasi, si Mayor Baste, the acting mayor of Davao City, nag-file siya ng kaso laban sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan, kasama na noon ay Secretary of Justice Boying Rimulya. Tama po. Hindi lang naman siya, kundi yung marami pa. Ito ay patungkol dun sa pagkakahuli, pagkaka-detain sumandali, at pagkaka-transport ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Ano ang petsa nung kanyang complaint na ipinail sa ombudsman na docket mismo? Anong petsa? Hindi ko na matandaan yung date, Sen. September 15. Okay. Bago pa maitalaga. Bago pa maitalaga Kasi ang nakatalaga is an OIC ombudsman. Ang pangalan, Dante Vargas. Di ba? Yes po. Naitanong ko kayo yan nung budget hearing ng DPWH kasi may kasangkot na pangyayari dyan. Kasi gumawa ng office order si dating ombudsman, acting ombudsman Dante Vargas. Di ba? Ang petsa ng kanyang office order, September 17, 2025. Sabi niya, lahat ng mga na-file na kaso sa nakarang 10 araw bago itong effectivity ng aking September 17 na office order ay aalisan ng docket number. Ibig sabihin, yung memorandum order ng dating ombudsman Samuel Martires na nag-require siya ng double docketing, sinuspindi niya yon.
Sa mga tweet, yung 10 araw bago 17, magmula September 7 up to September 16. Opo. Nasama yun. Nasama ngayon September 15. Nakuha mo ibig ko sabihin? Opo. So, anong epekto kapag ka nawala yung docket number? Di parang baliwala na rin po yung ano. Hindi, tanungin mo ko. Ano nga po epekto nun? Ano po epekto pag nawalan docket number? Ito nga excited eh. Tanungin mo muna ako. Opo. diba? Ayun. Kapag ka naman, sangayon din doon sa office order ni Dante Vargas, yung acting, mula sa pagiging active case, Opo. mapupunta sa case being evaluated. So, for evaluation. For evaluation. Sa mga tweet, hindi siya kaso. Oho. So, hindi siya kaso, walang kaso si Boy Remulla. Tama. So, nakakuha siya ng clearance. clearance, Tama? opo. Yun ang nangyari din eh. Oho. O, paano nasangkot yung DPWH? Opo, paano nga po nasangkot sila? September 11. Ilang araw lang. Oho. Hindi kasama siya doon sa 10 araw eh. oo. Sinabi ko sa iyo, 10 araw bago September 17. Mahalagang pangyayari pala yun. September 7 to 16. Opo. 10 araw yun. Oho. September 11, Oho. nag-file ng kaso ang DPWH doon sa 20 mga opisyalis na di umano'y sangkot sa sa flood control. Tama. Oho. At mula doon sa complaint na isinampa ng nagpetisyon na si DPWH, Secretary Vince Dizon. 16 ang sinuspinde. Opo. So, tanong mo sa akin, anong basis ng suspension?